Hello everyone! Welcome back to our channel. Andito tayo ngayon sa San Pedro, Laguna. Dahil maganda yung reception ng ating first LGBTQIA+ episode, agad-agad, meron na tayo kaagad second Love Win Story. Kasama natin ngayon, RJ and RJ! Woo! Bumati ka muna RJ sa ating mga viewers. This is your camera. I'm RJ De La Cruz. Hey, I'm RJ then. RJ2. RJ1, RJ2. Parang B1, B2. Parang Okay. How long have you been in a relationship? As a Today. as a friend pa lang, almost a year, and then as a partner, As a partner? 8 months. 8 months. 8 months? Nako, kailangan mo pa ng Medyo- 4 months pa. Yeah, bago 4 para months pa. mag-anniversary. So, pero hindi pa naman kayo maghihiwalay? Hindi naman. Wala. Pinlano ba hindi? Wala pa sa plano? Matagal kasi kaming friends bago Ah. maging. Best friend kasi kami before. Paano ba kayo nagkakilala? Sa sa swimming. Yeah. Sa get Streaming together. like TikTok. Get together. Ano yung get together? Di ka Get familiar. together ng mga gay community. Ayan. Parang Get together. meron kaming Apps ba siya? Hindi. Hindi naman. Meron kaming group GC. na GC Group yan, chat. na puro puro LGBT. Community. Oo. Okay. Tapos parang nagkaroon ng get together, parang to see each other, swimming, tapos yun, we saw each other. I have my parang own group, meron din siyang ibang group. Tapos doon kami nagkita. Saang lugar? Sa May meeting Pansol. place ba? Pansol. Hindi pa nakakatakot yung mga ganong GC-GC. Pero may mga kilala kasi kayo around that GC. Kaya hindi ka natakot. Hindi naman. Okay. Doon kayo nagkakilala. Doon kami. Marami talaga nagaganap sa Pansol. Nung nagkita kayo, when you first met, ano yung first impression niyo sa isa't isa? Ikaw, RJ. Ano impression mo kay RJ2? Ako, first impression Nung nakita ko mo sa siya? kanya, Mabait ba siya? Or ano? mabait. Parang malandi. Malandi. Grabe. Tapos, Yeah. ikaw, RJ2. Nung nakita ko kasi siya, para siyang mysterious looking. Ayan, kasi tahimik siya eh. Okay. Tapos, tahimik siya and nakakap siya that time, so nakaganon lang siya. Mm. Pero I know him na kasi parang one of my friends sa same circle lang din is parang na-meet na siya, ganyan-ganyan. Oo. And parang most of them are eyeing para for him. Ayan. So parang okay. madami nagkakagusto sa kanya. Uy. So na-curious din ako na Pogi parang daw si RJ1. na parang anong meron sa kanya, ganyan-ganyan. Tapos parang sabi ko, siya pala yung ganyan. Pero hindi ko pa siya masyadong nagustuhan at that time. Okay. Ayun. Pero sino nag-approach sa una? Kanya nandun na kayo sa Pansol. Kunyari- Ako. Kasi I tried to talk to him eh. Tumabi ako. Kasi Ay, pinatabi ako. Para matuto tayo ng mga lesson dito ba? Hindi. Anong sinabi mo sa kanya? Um, Kumain ka na? Hindi ka na? naman, yung reason kung bakit ako tumabi is not because of him. Dahil pinatabi ako doon sa isang guy. Kasi parang inirereto ako sa isang guy. Nirereto ka Nagkataon lang na magkatabi sila. So napagitnaan ako. So ako naman, dahil nandun na siya, inano ko rin, tinanong-tanong ko na rin siya. No, nung nilapitan ka niya, kamusta? Formal lang naman. Anong response mo sa kanya? Oo. Kamis ka nga dito? Wala nang ganun? naman. Ano, Wala pa in-entertain mo lang? Yeah, in-entertain ko pa. Pero did you see each other na magiging kayo? Nung unang nagkita kayo? In the first place, hindi. Hindi. Hindi, bakit? Mm. Hindi mo siya feel? Nung una, hindi ko siya feel. Okay. Tapos habang tumagal, yun doon na nag-evolve. Ikaw, did you see yourself ending up with him in a relationship? That time, no. Kasi iba yung circle niya. Iba din yung Circle circle mo. ko. Tapos, sa circle ko, hindi ako yung may gusto sa kanya that time. May ibang friend? Yung isa kong friend. Oo. So, nangyari, sinuportahan na lang namin yung friend na yun para makapag-date silang dalawa. Doon siya nakapasok ng circle namin. Kasi iba talaga yung circle niya sa circle namin. So ngayon, paano ka nakapasok kung dinidate na siya ng isa mong friend? Ay, siya, para siya Ikaw nakapasok. siya. Hindi siya date. It's Parang getting to know. Talking stage lang. Okay. Tapos after that event, that Pansol, kailan yung formally na parang, sige, mag-date tayo, subukan natin, let's give it a try. Wala pa, matagal Wala pa. pa, matagal pa. After Kasi a ilang year pa buwan? nangyari Oo, yun. a year pa. Best Like, friend pa lang kami talaga, yan. 1 year pa lang. Oo. Okay, ilang buwan ba yung dating niyo? Bago naging kayo? One month. One month Mm. after Kasi hindi that, mo naman na kayo na. pinatagal since
we're best friends naman na. Oo. Hindi Super na, close ano, kasi kami before. Like, we go out together, like, most of the time. Tapos, since itong bahay ko, naging tambayan na siya ng mga barot ng tropa, lagi din siya nandito. So, dito siya tumatambay din. Kailan mo nalaman na, sa bawat isa sa inyo na, sige tayo na? Ano yung ginawa ng bawat isa sa inyo na, tara na? Actually, hindi mo naman Meron mga kakaibang ginawa? May one situation na parang at some point na paisip ako na baka ito na yung time. Although alam ko naman na habang tumatagal, napapansin ko na rin yung actions na towards me na medyo napapansin ko na parang nagpapapansin na siya sa akin. Ooh, okay. Like, Tapos, yun, may isang situation na nangyari na parang baka siguro ito na yung chance na bigyan ko rin siya ng chance na maging Kayo. mag-upgrade yung pagiging friend namin. So, may ginawa ba siyang kakaiba kaya binigyan mo siya ng chance? O wala naman? Meron na akong nakita sa Ano kanya. yun? Yung nagseselos na siya dun sa Oh. ibang bagay. Ikaw, RJ, ano yung ginawa niya na sa tingin mo na sabi mo, tayo na, let's do this? parang during that time kasi medyo complicated yung situation namin. Kasi, yung ex niya is tropa ko. Oo, kasi ako yung best friend eh. Ako yung best friend niya. Tapos ex niya, tropa ko, na close ko din. So, every time may mga away sila, ako yung laging, alam mo yung laging mini-message, ganyan-ganyan. Tapos, pero parang hindi naman ako gumawa ng reason. Kumbaga, hindi ako yung naging reason kung bakit naghiwalay sila talaga. Like, hindi ako yung nagsulsol or whatever. No, hiwalay mo na kasi may naramdaman ako. Wala pa nun that time. Actually, tinanggap ko na yun sa sarili ko na parang hindi magiging kami. Kasi alam ko na yung mga type niya eh. Like, nag-set na ako ng expectation na parang hindi na talaga hindi magkakaroon ng kami kasi iba yung mga gusto niya. Until such time na kumain kami sa taas, naalala ko yun, kumakain kami sa taas, tapos out of nowhere, he asked me, sabi niya, gusto mo ba ako? So, Okay. sabi ko, syempre magpapaligoy pa ba? Sabi ko, sabi ko yes. Tapos sabi niya, gusto mo ba mag-date tayo? So, doon na nag-start yun. Pero paano ba dynamics niyo? May ligawan ba nangyari? Sino ba nanligaw? Sino ba ang hindi? Parang both naman. Both nanligaw. Pinagkulangan namin ang boat. Oo. Okay. Ngayon kayo na, may access ba kayo sa telepono ng bawat isa? Alam niyo yung password ng bawat isa? Okay, nakalikot niyo ba ang password ng bawat isa? Alam lang namin yung password ng phone. Yun lang. Pero hindi niyo Other than kinakalikot. that, wala na. Kunyari, naliligo yung isa, kakalikotin mo yung phone. May ganun ba? Wala naman. Parang May mga time lang na nag-check kami at pinapaalam naman namin. Oo. Okay. Baka kasi pagsimulan pa ng away. Oo, actually. Kasi like, may point kami na may access ako sa TikTok niya, may access din siya sa TikTok ko. Like, ako, like, totally honest, I'm reading messages. And sinasabi ko naman sa kanya na, sino tong nag-message, ganyan. So, pati sa mga messenger, sa Facebook, may access kami sa social media. May ganun kami. Pati Pero sa phone. ano yung usually pinag-aawayan niya? Mga petty things lang ba? Silly Mga things? petty things. Like, hindi ka naglikpit ng kinainan? Oo, yung mga ganun. May ganun. Mga naiiwang gamit. May mga gamit kung saan Walang nilalagay. major. Medyo. Meron naman, no? Mostly kasi like, nagka-clash yung attitude namin eh. Kasi nga, siguro dahil sa age gap din. Bakit malayo ba? Medyo. Like, Okay. 12 years? Ay, malayo nga. Kasi Sino older? Gen Z siya, millennial ako. Ikaw ang older sa kanya. Okay. Medyo malayo. So doon lang, may mga times na syempre iba yung mga paniniwala tapos yung attitude, di ba, namin. Pero pag doon kami nag-away na- kayo, ano ba, sinasolve niyo ba agad ngayon? O pinapalipas niyo muna isang araw? Cool down muna kayo? Or may times na tinutulog niyo na lang? Kami, we take deep breath muna. Tapos, kapag okay na kami, doon na kami ulit mag-uusap. Wala yung on the spot na confrontation? Or May mga on-the-spot confrontation. Ayun, nag-aaway kami. Pero, tulad ng ibang relationship, dumating ba sa point na muntik na kayong maghiwalay o naghiwalay kayo in the span of 10 months? May ganun ba? And paano kayo nagkabalikan? Kung meron man. merong one time. Okay. Parang medyo hindi na namin kinakayang attitude ng isa't isa. Mm-hmm.
So, pag may nakikita ka ng ibang bagay na hindi mo gusto, yung gano'n. Parang until such time na medyo medyo malala na yung mga away-away. Tapos, napag-isipan ko na baka tumigil na lang ako. Nasa yun. Ayun, may confrontation. Ayun din, may confrontation. Kinonfront ko siya na kung hindi magiging maayos yung relationship natin. Iwalay na. Mm-hmm. Okay. Pero, although kahit ako yung nag-man up na ako doon, tapos, ako din yung mas nasasaktan kasi gusto ko, kaso parang at some point, na ayaw ko din. Parang 50-50 lang. Pero natuloy yung hiwalay na yun? Hindi naman? Hindi. So hindi naman natuloy. Sa confrontation na yun, doon rin na naayos. What do you love most about each other? Ikaw, Arlie, anong gusto mo sa kanya na ginagawa niya sa'yo? Yung ano niya kasi yung love language niya kasi is act of service. Acts of Ayun. service, Oo. okay. So, gusto ko yung mga ginagawa yung surprises and mahilig siya. Tapos, kasi nga barista siya, and ako naman, mahilig din ako mag-coffee. Lagi siyang gumagawa ng coffee, lagi siya nagbe-bake. Okay. Yan yung gusto kong ginagawa niya for me. Ikaw, RJ, what do you love most about RJ1, RJ2? Yung mga actions din niya na napapansin ko na gusto niya ako ganun. Tapos, most of the time, yung pagbili niya ng food, ayun yung eating habits niya na nagiging habit ko na rin. May uwi o more pinaglulutuan ka? Binibili sa labas? Pinaglulutuan. Pareho pala kayo nagluluto. Mm. Okay. Siya ay luto ng mga Ulam, ikaw. Siya yung mga baking. drinks and baking. Okay. Tapos, ano yung mga discoveries niyo sa isa't isa nung minsan nagsasama kayo or nag-live-in sa isang araw? Ano yung discover niyo sa isa't isa? Ikaw, RJ, ano discover mo sa kanya? Mas deeper pa na attitude na hindi ko pa nakikita. Like, yung pagiging strict niya sa bahay. strict, tulad ng dapat malinis? Yan. Okay. Ikaw, RJ, anong discoveries mo sa kanya yung nagsama na kayo sa isang bahay? Natatawa ako doon sa strict. Hindi naman sa strict. Baka siguro dahil din sa, babalik ako doon sa age gap. Kasi, like, parang ako naging independent ako nung, bata ako nung naging independent ako. So, parang gusto ko laging maayos, ganyan. Pero on a positive note, kasi siya, may mga times naman na nagpupuso siya. Like, pag nakikita niya na swamp na ako, tapos marami akong ginagawa, tapos hindi ako nakapaghugas ng pinggan, siya na naghuhugas for me. Yun yung mga gusto kong ginagawa. Yun yung parang naiisip niya na, baka wala talaga siyang time. So, I'll do it for him. Ganun. Okay. Nung single pa kayo, nag-pray din ba kayo nung right person for you? Or hindi kayo nag-pray? At natupad ba yon if ever? Sino ako muna? Ikaw? Nag-pray ka ba? Hindi. Nung Single ka pa? Bago, pinakaunang mga relationship ko, nag-pray din naman ako. Kaso, ayun. Hindi natutupad? Sa pag-pray ko, ang mga napupunta sa akin, mga cheater, gano'n. Okay. So, fed up na ako sa cheater. Tapos, after kong sinabi ko na lang sa sarili ko na hindi na ako mag-pray ng gano'n. Kasi, hindi naman na tutupad. Parang fed up na lang ako sa mga... Kung ano yung dumating? Oo, yung gano'n. Parang kung ano yung dumating. Oo. Ikaw, RJ2. So, same lang din naman sa Hindi ka na nag-pray. Dumating din siya. Paras kaming may past trauma kasi about cheating. Relation. Okay. So, I was once engaged with my ex. Tumagal din naman yun ng 2 to 3 years. So, I thought that time siya na. Pero hindi pa pala. Ganun. So, parang sabi ko, sige, parang come what may na parang I don't wanna force. Kumbaga, kung sino yung dumating, ayun na yun. Parang go along na lang with the situation. Pero did you pray together ba? Or every Sunday ba nag-church kayo? Or minsan lang? Iba kasi yung Religion. Hindi, iba yung Paniniwala. time din namin. Yung oras na sa oras ko. So hindi kayo nakakapag-church together? Actually, Individual? Iba din yung religion niya. Di ba iba din yung religion mo? Ayun, Catholic siya. Ikaw? Adventist kasi ako. Pero hindi na kasi ako talaga nagpa-practice. Oo.
parang marami na rin akong napuntahan na ano kasi yung Na dad religion. ko is Protestant. So nag-Protestant din ako at some point. Pero kasi ako, lagi ko namang sinasabi na I don't parang force myself to go to church kasi what's important is yung connection mo kay God. Tama, Kahit yung anong relationship lugar, mo. oo, kahit anong lugar, you can talk to Him naman, di ba? Yung connection lang naman kasi talaga yung important. Ano yung biggest blessing na binigay sa inyo ni Lord? Individually, ikaw. Siguro yun yung time na natanggap ako sa dream job ko. Okay. Ito Which talaga is, yung gusto mo. Yung pagiging barista Oo. sa big company like Starbucks. Oo. Saan branch ba? Malapit lang dito? Nung first ko, sa Pavilion sa Binyan. And then, Ngayon? after ng training ko, nalipat ako sa Caltex, Mamplaza. Saan, Yes. malapit dito yun? Yes, San, yes. Caltex, Caltex, Mamplaza na San Pedro din yun. Santa Rosa. Santa Rosa, malapit lang dito. Nga po. Ikaw, Sa RJ, highway. anong biggest blessing na binigay sa ni Lord? Siguro yung to be able to work from home. Oo Yan, nga, no. oo. Since when ba? 2022. Kasi 3 years na. 8 years din ako sa last BPO company ko. So I was parang aiming for a corporate parang corporate ladder, parang higher position, ayan. Pero hindi kasi siya binibigay. Mm-mm. So nung binigay sa akin yung pagiging BA, Mm-mm. parang feeling ko yun na yung naging stepping stone. BA ka. Mm, Pero anong yeah. course mo? Malayo, tourism. Tourism. major, no. Okay, pang ano, pwede ka pala sa flight attendant. Sa height, hindi. Hindi, pero I was able to practice naman. Like, 1 year akong tour guide, pati travel agent sa province. RJ, ano yung ginagawa niya na kinikilig ka? Yung ano talaga, mga actions niya Like, towards me, like, yung na napansin ko sa kanya, yung hindi pa kami, yung pagiging caring niya talaga. caring. Caring, tapos hindi niya kayo nahayaan na, Anong caring ba to? Pinapalitan ng damit? Hindi hindi naman. naman. Ano? Like for example, kung nagugutom ka na ba? May mga ganon. May ganon siya mga thoughts Mm-mm. na hindi mo na kusa niyang ginagawa. Ikaw, RJ2. Ano yung nakikilig ka na ginagawa ni RJ1? Yung love language ko kasi sa receiving na part ay more on gifts. So, medyo pag binibigyan mo ko ng something, I hold on to it talaga. Like, binibigyan ko talaga siya ng halaga. So, every time, especially kapag monthsary yan, medyo big thing sa akin yung like, may marireceive ako kahit hindi naman Hindi ka din naman bongga. ganun, oo. Oo. Like, Basta yung thought. basta may effort, it's the thought na that counts, diba? So, yung mga ganun. So, yung mga surprises, ayan, na-appreciate ko yun. Kasi, for me, it takes effort din Mm. para para express na ma-feel mo yun na mahal ka talaga ng tao. Ano yung ginagawa niyo together na super enjoy kayo? Kain. Kain! We used to... Eating habit. Siguro Pero- nagkakilala kami, payat pa kami. Ngayon din naman payat pa rin naman kayo. Hindi, mas mas payat pa kayo kami. dyan. Oo, like, medyo buff talaga siya ng Ako Ngayon naman wala. payat din ako. Ngayon wala. Tumabaan. Tumaba. Kaya pala guys, naka-block nga pala sila ngayon. Talagang hindi makakalain mag-jowa sila. Seryoso, kailangan Buti parang na lang hindi medyo- ako nag-block. May touch of black lang Oo, ako. Kung kaya- hindi tayo pata triplets pa tayo naka-block. Okay. Pero kanina nabanggit nyo na yung love language, no? Do you have a theme song? Na pagka na-play tong song na to, maaalala nyo yung isa't isa? Or nagkakaraoke ba kayo? Nagka-karaoke ako, pero hindi kasi siya, mahilig siya sa songs, Oo. pero hindi siya nagka-karaoke. Pero parang last week, may forward ako sa kanyang song. Sabi ko sa kanya na just in case lang naman, dumating tayo sa point na ikakasal tayo. Ito yung song na gusto ko. Anong song to? I'm not sure, alam mo ba yung band na The Ones? The Ones. Hindi, ano yung May- sample ng song? Alam mo yung, nanonood ka ba ng movie ni, sino yung mga tula ni Stella? Foreign. Hindi siya foreign. Ayun, Tagalog. Tagalog siya. Yung title is Bali Song, pero when you listen to the song, more on pang wedding talaga siya lang, yung basta. Hindi ako familiar. Hindi ka Pero ba Tagalog later? yan. Tagalog siya. Okay. Later. So, paano yung lyrics niyan? Memorize mo? Hindi eh. Pero parang parang ang gist ng song is
siya na yun, yung this is, he's the one. Ganyan, parang, hindi, anong tawag doon, yung risk na tinake mo is hindi na sayang because siya na talaga yun. Oy. Pero kinakanta nyo ba yun sa karaoke? No, we don't. Hindi. Hindi ako, Hindi Hindi ka kumakanta. Ikaw ang kumakanta. Hindi siya pa. Magaling ka. Hindi, marunong, pero Naku, hindi. ipapasample ko sana. No. Okay. Next time na lang, sa next episode. Next time. Ano yung term of endearment nyo? Anong tawagan nyo ba? Honey? Yab. Love? Yab? Oh, yab. Oh, yab. Oo, Dahil? may history kasi yan. Eto kasi siya, he's fond of parang calling his mga naka-relationship nung Yung Dialect. Unique. Dahil? Ano ba yung Dialect. spelling? Yung dialect kasi, taga-Samar kasi ako. So, waray Taga saan? siya. Samar. Samar, okay. So, waray siya. So, ang waray ng partner or jowa or boyfriend, girlfriend ay uyab. So, kinat lang namin ng yab. So, yab ang tawag. Uyab. Oo. Kasi Meaning niya yung Tagalog? partner. Okay. Oo, Tapos? Yung ex niya kasi pangga dahil taga-Iloilo. May ganun siya. So, Okay. inadapt na rin namin yung pattern. Sige, since dahil taga-Samar ako, tapos waray naman. So, inadapt namin yung term ng partner na waray, which is uyab. Uyab. So, tawag nyo ngayon, yab. Yeah. Kaya, Paano pagka nagagalit kayo? Anong tawagan nyo sa isa't isa? Ay, first name, Rayjan. 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 Ay, kasi ang tunay mong pangalan is? Ron J. Ron J, ikaw. Rayjan. Rayjan. Parang jumbled lang right now. Rayjan, Arjan. Ano ulit sa'yo? Ron J. Ron J. Rayjan. Parang Jumbled medyo lang. similar. Yeah. Kaya pala. Sabi ko Ay, sa'yo. paano pag naglalambing? Anong tawagan nyo? Yab. Yab pa rin. Yab pa rin. Sige nga, sample nga pag galit ka. Anong tawag mo sa kanya na tunay na pangalan? Sinasabi ko talaga sa'yo, Rayjan. Rayjan na pagalit? Rayjan. Rayjan! Ganon. Ikaw? Parang tatay lang. Hindi, Ron J. to middle ka. Ganon. Mga ganon. How do you handle yung bad mood ng bawat isa pagka may topak yung bawat isa? Ikaw, RJ, pagka may topak siya, anong ginagawa mo? How do you handle that? Mas inuna ko munang manahimik. Okay. Pero kasi nung mga first months ng relationship namin, confrontational kasi ako. Oh. So, kino-confront ko siya. So, ayun, so far, habang tumatagal naman, ina-adapt ko yung, instead na mag-confront ka agad ng ano pa yung, galit mo, Cool down. mag-cool down muna instead na maging confrontational na nagta-turn out sa mas malaking problem. Mm. So, take a deep breath muna, tsaka pag okay na, doon kayo mag-uusap. Ikaw din. Ganun na. Yung weakness ko kasi is confrontation. So, ako talaga yung cold war talaga. Like, kapag... Hindi ko papansinin. Kaya alam niya na galit ako kasi hindi ako iimik. Parang, I rather na tumahimik kaysa sa may masabi akong masama. Kasi once na nakipag-confront ako, may mga masasama talagang nasasabi. At alam niya na yun kasi nangyari na rin yun nung nag-aaway kami dati. So, ayun, tahimik lang. Ako kasi pag linambing muna ako, like for example, nag-aaway tayo, tapos tahimik lang ako. Tapos, after how many hours, tapos lalambing muna ako, okay na ako. Mag-okay ka na. Magiging okay na ako. Okay. Dito na tayo sa portion na tinatawag na Sino ang Mas? So, sa portion na to, ituturo nyo lang yung bawat isa, whether ikaw o ikaw. Okay. Okay. Ready na kayo? Hmm. Dito na tayo sa unang Sino ang Mas? Sino ang mas sweet? Sweet? Ano? Sweet. Mas sweet. Malambing. Siya. Ikaw. Okay. Sino mas matampuhin? Both. Pero boto, parehas kami. Paano yung pagkapareho kayong matampuhin? Paano nag-give in? Ano? May isang Sa tayo. lalapit na lang. Sa tayo mga... Okay. Sinong unang nanunuyo? Siya. Parang siya. I mean, hindi siya nanunuyo. Pero, yun nga, dahil confrontational siya, siya yung unang kumakausap. Okay. Sino mas iyakin? Siya. Lagi siya Ikaw din! naiyak. Ang dami mo nang score! Sino mas seloso? Siya. Ikaw din! Both kami. Sino mas ma-I love you? Both kami. Parang Both din. kami. Walang sinong mas... Okay. Walang sinong mo. Sino ang mas malinis sa bahay? May parang meron kaming strength and weaknesses. So sa malinis sa bahay, sino? Parehas kami. Pareho kayo. Sa ibang part ng bahay, ako sa ibang part din ng bahay. Parang gano'n. Okay. Sino mas magagalitin? Mga galitin, parang ako. Medyo Sino- may hot flashes na yun. Sino mas madaldal? Siya. Ako. Okay. Sino mas Mas tahimik kasi ako. Sino mas magastos?
Ako. Siya din. Ako. Mas pikon. Siya. Siya ang pikon. Bawal ka palang ano ah. Kasi tahimik siya, di ba? Usually yung mga pikon, Kaya nga, sino mas mahaba pasensya? parang ako. What? Kami na, parang Okay. kami. Sino mas matakaw? Siya. Siya yan. Hindi halata sa katawan. Kasi siya sa big guy eh. Pero nag-gym ka yata kasi. Ikaw ba? Wala na. Ayan no. Andyan sila eh. Nakatambay lang. Sino mas masarap magluto? Or may specialty kay bawat isa? Meron kang Ayan, specialty lang. Siya Ah, sa food, ako sa Hindi, sa drinks, ulam. tsaka mga bakings. Ganun. Sino mabilis mag-forgive? Oo, kasi hindi naman namin natitiis. Pero parang, oo. Actually. Pero sino mas mabilis mag-sorry? Siya. Sorry na kaagad. Oo, parang oo. Kasi ako talaga, like, if hindi ko kasalanan, alam niyo yun, pag, Hindi ka... oo, hindi ako magsasorry. Oo. May mga times na ganun talaga. Sino mas maluho? Ako. Ano ba mga binibili mo? May parcel kanilang dumating. Hindi, ano yan, pang, ano, basta, Panginit. oo. Okay. Sinong mas mabilis mapikon? Siya. Ikaw din, mahaba ang pasensya mo, pero maano ka rin mapikon, mabilis. Hindi siya mapikon. Like, may mga, yung mga first few months namin, may mga instances na, for me, joke siya, pero siya, they take it seriously. Oo, okay. Sino mas clingy? Parehas naman. Pero, oo. Parehas? Mas galante? Ako. Ako. Sino mas martir? Ako din. Dumadami na yung score mo. Pero sino mas malakas mang asar? Both. Both. Lalo na nung friends pa lang kami, puro kami asaran. Sino mas better memory? Walang nakakalimutan ng events. Ako. Ikaw. Kasi nakalimutan yung birthday ko nung first. Ako yun. Sino mas romantic? Ako. Siya. Okay. Mainitin ng ulo, ikaw. Okay. Sino mas maharot? Both. Both ang harot nyo? Walang mas mataas? Wala. Pantay. Sino mas malikot matulog? Siya. Hindi. Nakagano lang matulog. Straight lang Straight ganon. forward. Hindi kaya, di ba gumaganon ka? Pag hindi ako masyadong nakatulog. Okay. Pag tulog na. How did you come out ang bawat isa sa inyo? Matagal na ba kayong out or lately lang or since bata pa lang out na? Ikaw, RJ, matagal ka? Paano ka nakapag-come out? Matagal na akong nakapag-out, pero... Like yun years yung- na? Yes. Okay. Tapos, nung ano kasi, alam naman din ng family ko, it's just me na hindi ko masabi sa kanila. And then, may one time na merong kapitbahay namin, tapos kinausap yung tatay ko na, si RJ ba ay ano, gano'n. Ganon. Tapos, sinagot ng tatay ko, na-overheard ko lang siya sa labas ng bahay namin. Tapos sabi niya, oo, ganun. Ganun siya wala naman ako magagawa. Hindi siya wala siyang violent reaction or anything. Acceptance agad? Oo. Tapos yun, at some point, unique way pa yung pagkasabi ko dun sa kanila kasi may Christmas party namin noon. Tapos, pagkaalis ko, nag-message ako sa ate ko since yung ate ko yung malawak yung pag-iisip, mabait. So, doon ako sa kanya nag-message. Tapos ayun, nung pumasok na ako sa school, Christmas party namin noon. Ayun, nag-send na ako ng message sa ate ko. Tapos si ate naman yung nag-announce sa family ko na ayun. Kasi okay. mas maintindihan ni ate yung sitwasyon ko since napakalawak ng pangunawa niya. Wala hindi siya yung magagalit. Alam ko hindi siya magagalit. Yun. Tapos, ayun, Ilang years ago na to? 5 years? high school pa ako nun. Ang tagal na pala. Oo. Okay, so accepted ka Matagal. agad? Walang process na violent reaction? Wala. Accepted ka? How about sa friends? Alam din nila? Alam nila. So wala nang formal coming out sa mga friends, sa family Wala. na lang. Okay, ikaw RJ2. Paano ka nag-come out? Matagal ka naging out? College. Ayun. College, after graduation? I mean, sa family ba? Or, Sa family and friends? Sa friends kasi, they know. Ah, Parang lalo tagal na na. yung Ever high since? school. They know. Grade school, high school, they know. Pero sa family kasi, parang wala kami yung... May mga instances na pinapalo ako because dahil doon na... Pinapalo. Pinapalo? Oo, yan. Like, Okay. syempre, di ba, yung mga millennial, pag millennial ka, di ba, Palo. palo talaga, di ba? Lalo na yung mga 90s. Yan, 90s. So, pinapalo ako, tapos, Dahil doon? binibitay ako pati warek na experience Dahil ko yan. doon? Yeah, like, tatanungin ka, Tatay mo? mom ko. Mom Yung mo? which is my lola, yung mama. Kasi adopted ako ng grandparents eh. Pero okay, like, kasi that time, hindi naman big deal ang discipline, di ba?
Ngayon lang naman medyo naging big deal ang discipline eh. So, doon ako natakot mag-come out because of that. Kasi siya, tinatanong ako, ano ba, babae ka, lalaki? May mga ganong... Yung mother oo, mo. may mga ganong parts. Pero, nung college na ako, parang one night, nag-aaral ako sa dining area. Tapos yung mom ko nandoon. And sabi niya na, parang out of nowhere, sabi niya lang sa akin, na alam ko naman kung ano ka, ganon. Parang sabi niya na, kung ano man yung gusto mong maging sabi niya ganon, is tanggap ka naman namin. Parang she's telling me na tanggap na nila kung ano Okay. ako. Oo. Pero before kasi parang, sabi mo, pinapalo ka. Paano hindi. nagkaroon ng ganun transition? I'm not sure kasi parang siguro na-realize na rin nila na parang Hindi naman rin, bababa. nasa Wala, panahon. wala sila magagawa. Tsaka nasa panahon na rin. Ah. Tapos parang sinabi lang niya, ang ano lang naman, pakiusap lang kasi sa akin ni Mother. Mama that time is parang yung mga tipo ni Boy Abunda lang daw, yung mga ganun daw, yung mga hindi ka yung magkakross pariwara. dress, mga ganun. So, yun yung pinaka-coming out story ko. Hindi talaga ako yung nagsabi na, bakla ako, ganyan. Pero ilang years na rin ago? Matagal na rin. 2009? Matagal na. Before graduation. Okay, sa mga viewers natin na closeted pa rin until now na, alam mo na, hindi pa rin makakam out. Sa mga viewers natin na because of their job, maybe, because of reputation or family, sa mga friends, what can you tell them? Ano ba yung pwede yung message sa kanila sa mga nahihirapan pang mag-come out o hindi makakam out? What can you tell them sa mga viewers natin? For me, you have to be brave. Kasi hindi mo naman mapi-please lahat ng tao din eh. So, ipakita mo lang kung sino ka. Although, your feelings will be valid naman since hindi lahat kaya mag-come out, lalo na sa sitwasyon nila. Just like me na ilang taon pa bago ko na sabi yung totoo. Bali, hindi naman ay talaga, alam na din naman ng parents nyo. Lalo na yung nanay. Oo. Manda na din na yung parents' instinct na din kasi talaga eh. Oo. So, lakasan na lang loob nyo. But it doesn't mean naman na pag umamin ka ay may mangyayaring kahit anong masama. Much better kung sabihin yung totoo. Pero nasa sa inyo pa rin naman. Okay. Ikaw, RJ2, anong masasabi mo sa mga viewers natin na nagdadalawang isip pa rin mag-come out o hirap mag-come out? What can you tell them? Siguro, parang first and foremost, parang you don't owe anyone an explanation. Yan, di mo, like, pag tinanong ka, ano ka ba, ganyan, you don't have to explain yourself eh. Kasi ikaw yun eh. I've seen, I've heard, na mga friends ko na na-force mag-come out because they were parang forced to come out because of Na-pressure? their job. O, na-pressure. Inannounce sa meeting, yung mga ganyan. So, na-experience ko na yun sa mga friends ko. And, naman ako sa kanila kasi hindi nila nakuha yung yung perfect timing Right to timing. come out. Oo. Oo. Which is, napaka-importante nun kasi it's your own face eh. Parang your own face, your own time. So, if you feel na hindi mo pa feel mag-come out, it's okay. Parang take your time. You just have to make sure na when you do that, you are parang brave enough to face whatever would be the consequences. Kasi after that, for sure, hindi lang naman family ang affected eh. Like, yung sasabihin ng mga tao, ganyan. Pero you don't have to parang siguro magpa-apekto. You just have to be yourself siguro for. After coming out ba, ano yung naramdaman niyo? Mas sumaya ba kayo? Nabunutan ng tinig? Ikaw, RJ? Nakukutan ng tinig. Kasi Okay. mahirap kumilos sa isang surroundings na parang may tinatago ka. Kaya nung nasabi ko na yung totoo sa kanila, doon ako naging okay na wala nang tinik sa dibdib ko na kailangan pa may itago. No more hiding. No Ikaw, more RJ, ano hiding. naramdaman mo na after coming out? Sumaya ka ba? Oo naman, kasi parang I feel accepted na especially, okay lang sa mga friends ko kasi they know me. Pero yung mom ko talaga, like, I feel accepted by my mom. May naalala ko nung high school ako, may mga times na, kasi nag-explore pa lang ng sexuality, di ba? Nagtatry akong mag-fit ng mga dress, ng mga ganun. Dumating ako doon sa mga ganun. Kasi Ganun nag-explore level. na, wala, parang how do I look when, kung baga kung girl ako, mga ganun. So, nahuli ako ng
mom ko na ginagawa ko yun. Tapos syempre, pinalo ko ganyan. So, I was scared. Like, parang hindi pala dapat ito yung nararamdaman ko. Pero after nung na-accept naman niya, parang it was a relief. Pero yung tatay mo ba? Nandito pa ba siya? Mm. Or mother lang? Um, Sa tatay mo, okay lang din? Accepted yung agad? actually, hindi naman kasi siya nag-YouTube, so hindi niya mapapanood to. Pero kasi, yung sinasabi ko kanina na pakiusap ng mom ko is wag isabihin kay dad. So until now, hindi pa niya alam. Hindi niya alam, pero I know he knows. Like, parang alam ko, nafe-feel ko. Kasi if you're a parent, mafe-feel Alam mo. alam mo. Pero parang you just have to read between the lines. I know na kahit hindi ko sabihin sa kanya, hindi. Alam niya. Okay. What did you learn sa love so far? Ngayong 10 months na kayo. 8 months. Ano ba ang pagmamahal sa inyo ngayon? How do you define it? Bukod sa love is sacrifice. You just have to give and take. Give and take. Yes. Kasi sa panahon ngayon, mahirap na kasi makahanap talaga ng partner na matino. Mm. Yeah. Tapos natutunan ko naman is yung, maging giver and maging mag-take din naman. Hindi pwede Mas take and take, hindi natutunan give ko and yung give. deeper love sa amin dalawa. Paano yung deeper love? Dati How deep is your love? Oo, ganun. Pagka for example, may nakita akong hindi maganda sa isang tao, doon na ako nada-down na, ay siguro hindi pa ito yun, so I must stop. Mm. Pero sa kanya, mas naging explorer ako sa relationship namin na siguro meron pa akong hindi nakikita sa kanya na soon, ma-realize ko na siya pala, na mahal ko naman siya talaga. Ikaw, RJ2, what did you learn sa love so far? Love, ayun, love is Sacrifice. Hindi, totoo. Kasi we Okay. both sacrifice din naman eh. Like, love takes time. Yan. Parang may mga times na kala mo, yun na yun. Yun, sabi ko kanina, I was engaged. Kala ko yun na yun. Pero hindi pa Hindi pa pala. pala. So, it takes time for you to parang not really look. Kasi when you say look, like you force yourself talaga out there eh. Pero you really, once na dumating talaga yun, and you feel na siya na yun, you just have to hold on to it. And compromise. Ayan. Compromise. So that you can understand each other. Kasi pag walang compromise, di Mm. talaga maintindihan eh. Pag may depression or anxiety or lowest point ang bawat isa sa inyo, how do you support each other, RJ? Paano ginagawa mo pagka yung isa ay dumadaan sa ganong pinakamahirap na yugto ng buhay niya? Yugto talaga. Siya Ano yung kasi sinusupport? ay Paano mo sinusupport? Medyo strong enough kasi siya. Hindi ko pa na ano yung pinaka-lowest point sa life niya. Oo. Most of the time, mas nakikita yung lowest point ko kaysa ako na nakikita ko yung lowest point niya. So, siya yung mas may answer. Ikaw, sige. Ikaw How yung do mas you may support answer him? Sa Mm. ganon. Ano ginagawa mo? Nung una kasi, like, dumating, nung mag-best friend pa lang kami, dumating na kasi, may mga situation kasi na, like for example, Ilang taon nga kayong best friend before more than maging 1 kayo? year. Ha? More than 1 year. More than 1 year, okay. May mga instances like for example, namatay yung dog niya and he was crying beside me. Yung mga ganong low points, pati yung breakup nila nung friend ko, ganyan. So, Okay. I was just there for him na parang listen and understand. Parang let him vent out. Nung naging kami na, mas lalong ko pa siyang inintindi because of our age gap. Kasi like, for example, dahil nga mas matanda ako sa kanya, tapos, for example, kung baga kung friend ko pa siya, like ngayon, tapos nag-vent out siya, ang normal response ko would be, nung kapanahonan namin, wala lang naman yan, ganyan. Pero now, dahil nga kami na, I have to understand, like, kapag sinabi ko ba to, masasaktan ba siya? Mafe-feel ba niya na hindi ko parang ini-invalidate ko ba yung feelings niya? Ganun. Parang I usually parang think ahead before responding. Kasi I know na dahil nga nasa lowest point nga siya, baka kung ano yung masabi ko is masaktan siya. Mas lalo pa siyang masaktan. So, most of the time, I just listen. And then, once na okay na siya, doon ako magbibigay ng advice. Okay. Sa tingin nyo, bakit kayo tumagal? Ano ba yung naging sikreto nyo to long-lasting relationship? Ayun yung pag-iintindi sa bawat isa. Like,
hindi naman porket mag-aaway kayo or anything is parang ang ending ka agad hiwalayan. It's a matter of understanding each other. Yeah. Okay. Ikaw? Ito lagi ko sinasabi to sa kanya, especially nung araw na muntik na kami maghiwalay. Sabi ko sa kanya, every time na may doubts ako, every time na nag-aaway kami, I always look back doon sa mga happy memories. And then eventually, nawawala na yun. So, lagi ko sinasabi sa kanya na kapag feeling mo, may mga away tayo, tapos feeling mo na mag-give up ka na, you just have to look back to the happy memories. And eventually, babalik na rin yun. Okay. Did you see each other getting married in the future maybe? Yes. Okay. Meron ba kayong sample vows sa isa't isa? Or message to Hindi each kami other? ready about that. Ha? Hindi kami ready about sa Ano, vows. sample ba? Or message to each Sample other? Message. Mag-message ka daw. Ano message mo kay RJ2? Huwag kang magbabago, palagigit mo ako. Oo. Huwag kang magbabago na... Tumingin ka naman sa kanya. Wait lang. Naisip ako. Awkward. Baka- Awkward eh. Para maiyak siya. Huwag kang magbabago. Kung ano yung pinapakita mo sa akin sa simula, ayun lang din yung ipapakita mo. Hanggang sa ngayon. Yun lang. Sustain daw. Pag-i-sustain. Huwag ka na magbabago. Napag-usapan naman na. Ikaw, RJ2. Anong message mo sa kanya? Ganun din, like, huwag kang magbabago, tapos, yung sinabi ko kanina na you always look back to the happy memories. If you feel like giving up na, kasi, yun nga, love is a sacrifice naman talaga eh. Hindi yun, sabi nga nila kapag sinubo mo yung mainit na kanin, Luwa iluluwa mo kaagad. Oo, kasi mainit. It's not like that. It takes sacrifice, effort, and all. Yun lang. So you always look back. You always look back to the happy memories. Okay, paano ba yung dynamics nyo? Meron ba sa inyong submissive o kaya dominant? May ganun ba sa inyo? O wala? May ganon. May ganun? Sino mas Ako yung dominant sa mas inyo? Submissive. Submissive ka? Mas dominant ka? Siguro dahil sa age. Like, yung sinasabi niya kasi... Gaano pa kalayo yung age gap? 10 years? 12. 12 years, okay. He's 24, I'm 36. Okay, so... May mga times kasi na kapag nag-uutos ako, sumusunod siya. So, nagiging ano na siya, like, okay, so, dahil sumusunod naman siya, inuutosan ko pa rin siya. Like, may mga ganun kaming, kaya na siguro na feel niya na submissive siya kasi nga, he always parang say yes, amiable din siya na kung anong gusto kong pagawa sa kanya, ayun gagawin niya. Pero ako, kasi parang I feel na dapat equal, walang submissive, walang dominant. Oo. Kasi may mga time din naman na kapag may pinapagawa siya, nagsusubmit din naman ako. Pero siguro dahil ako most of the time talaga, ako talaga yung mautos. Siguro kaya na-feel niya na ako yung dominant. Okay. One of the problems ng relationship, any relationship, LGBT man yan or yung normal, is cheating. Paano nyo ba naiiwasan yung cheating? Ikaw, RJ, paano mo iniiwasan ng cheating? Ako kasi pagka mahal ko yung isang tao, lahat ng mga, yung mga before ko pa, bago siya, lahat yung in-erase ko na sa utak ko na meron na kayo na-entertain, I must stick to one lang. Whether it is talking stage lang, or landian, stick to one lang ako. Kumbaga, hindi ako nag-explore pa na meron akong ka-talking stage, tapos magganap ako ng ibang ka-talking stage. Stick to one ako pag ganun. Paano pag may lumalapit sa'yo lumalandi? Anong ginagawa mo? Ini-ignore ko. Ignore. Diyan ka lang sa gilid. No pansin. Pero kinakausap Actually, mo may naman. mga ganun na. Kasi may mga Okay, times nag-chat. naman na outgoing kami. Oo. Like sa mga club, ganun. Meron ng mga, may time na may lumapit sa akin. Sabi niya. Hindi ko naman tanda yung sinabi niya. Pero ang response ko noon is, I have a boyfriend. Wow. Nandun lang siya sa labas, nag-withdraw lang siya. Ganun.
Di ko alam yun. Nasa ng corona, Di ko RJ. alam yun, ha? Lumabas kasi siya noon, Mm. tapos may lumapit sa akin. Di ko alam yun. Joke. Tapos sabi ko, ang response ko sa kanya, I have a boyfriend. Nagwi-withdraw lang siya sa labas. Ikaw na talaga. Ikaw naman. Ano ba? Paano mo naiiwasan ng cheating? Anong ginagawa mo? For me kasi, parang cheating is objective eh. Like, when you cheat, yun na yun. Like, regardless, it's cheating kasi. You're breaking the rules, you're breaking the terms of the commitment. So, ako kasi, once I commit, I commit. Like, kapag hindi pwedeng ganito, hindi na pwede. May mga times nga na, like for example, nasa labas kami. Tapos syempre, hindi mo maiwasan na tumingin sa ibang tao kasi madaming tao eh. Iniiwasan ko na yung mga ganun kasi I know na matatrigger siya. Like, kapag napapalingon ako sa iba, tapos magre-react siya na, mga saan ka naman tumitingin, ganyan. So, after no, nag-adjust naman na ako, like, kasi gusto ko ma-feel niya na siya lang talaga. So, I usually commit to whatever yung mga napag-usapan namin na ayaw Pag niya. may nag-chat sa'yo at lumandi sa'yo, anong ginagawa mo? Pinapabasa ko sa kanya, naalala ko one time, hindi naman hindi eh. Pero, naalala ko kasi, nag-chat yung ex niya sa akin. So, pinabasa ko sa kanya. So, sila yung nag-usap. Okay, tapos So, anong nangyari after that? Yung Yung isa, yung may anak na daw yung ganyan. So, wala naman. Para inaway niyo, whatever. Pero, I usually parang pinapakita sa kanya kapag may mga ganun. Okay, same with me din naman. Yung mga nagme-message. sa'yo. Pinapabasa mo rin sa kanya? Okay. Sa mga viewers natin na hindi maganda yung relasyon yun nila ngayon, may tampuhan or may away, ilang araw o ilang linggo, o ibang taon, what can you tell them to rekindle their relationship? To revive their relationship? What can you tell them? Kasi, for me, kung you really love each other, hindi nyo kasi hahayaan na tumagal yung tampuhan. Ng ganon. Ganon katagal. Kapag ka tumagalin ng gano'n, meaning to say, siguro hindi kayo para sa isa't isa kasi hinahayaan nyo lang yung isa't isa na maging gano'n. Kasi kapag ka mahal nyo yung isa't isa, meron kayong care sa isa't isa na hindi ko dapat patagalin to. Hindi ko matitiis yung ganitong katagal na away. Ikaw, RJ2. Ano masasabi sa mga viewers natin na matagal na tumatamlay yung relasyon nila? Parang you talk about it kasi communication nga is very important eh. Sabi nga nung dati kong manager, communication should always be hot. Like, Hot? Anong hot yan? honest, open, and two-way. Okay. So, dapat two-way siya, like, both of you mag-uusap. Honest, dapat honest siya, and open. So, open, like, talk about it. Tapos, kailangan lahat ng mga hinanakit mo, sabihin mo, para maintindihan ka. Kasi if not, parang magiging blind spot na siya sa, sa partner mo. Paano niya ma-address yung opportunity if hindi alam ng partner mo, di ba? So, you just have to talk about it. Kasi wala namang problema ang hindi nasusolusyonan Ng communication. Oo eh. Okay. Sa mga viewers natin na until now, alam mo, single pa rin, na hindi pa nahahanap yung right person for them, what can you tell them? Ano ba ma-advise nyo? Ano ba dapat ang gawin nila para dumating na yung right person for them o makita na nila? Sumali rin ba sa mga GC-GC? Anong ma-advise mo sa mga, or message mo sa mga single pa rin na hindi pa makakita yung mga right person for them? You just have to be you lang naman talaga eh. Just be you. Oo. Okay. It's the person din kasi eh. Kung wala, as of now, syempre hindi mo naman kailangan hanapin yun eh. Kusang darating? Kusa siyang darating talaga. Okay. Ako kasi nung hindi ako naghanap, may dumating. Okay. Siya yun. Okay. So, hindi mo siya mamimiss kung talagang para sa'yo, parang ganon. Ikaw, RJ, ano ba dapat ang gawin ng mga single pa dyan? Same naman kami kasi the more na you don't, ano nga tawag din, you don't attract, you Attract or Basta- manifest something? parang ganon. So parang ako kasi, when you force something, it's not genuine. So, you just have to go with the flow. Tapos pag na-feel mo na yun na yun. Parang you don't have to be against with the universe nga sabi nga nila, di ba? Tsaka, siya, actually, nung nakilala ko siya, red flag siya sa akin. Kasi, Kasi, medyo believer ako ng zodiac sign, sorry. Medyo ano believer sa ako sign mo ba? Libra kasi siya. Ikaw? And
Taurus naman. Kasi marami akong bad experience with the Libra. So, nung Libra na nga, Gen Z pa, yun yung talaga yung mga red flag ko before, di ba? You know it. Parang sabi ko sa sarili ko na, parang ano naman, lahat naman ng red flag nasa kanya, ganyan. Pero, sabi nga nila, pag para sa'yo talaga, see, like, kahit gano'n nangyari, nagkatuluyan pa rin naman kami. Okay. Just go with the flow, you don't force it. Okay. Do you have a favorite Bible verse? Each other? Bawat isa? Yes. Okay. Nasa Ano kode. yun? Nasa kode ko? Nasa Okay. kode ko. And bakit yun yung favorite nyo? Sige, well, Kasi checking ako it's na lang something muna. ba na parang nag-serve as sa inyo as guidance or inspiration in life to get through life? Ikaw, RJ. Ako kasi medyo ma-overthink ako, lalo na sa future. Kasi, I'm not getting younger na eh. Like, di ba? Yan ka pa naman. Millennial ka eh. for me, like, Okay. like parang I wanna secure my future na, so lagi nag-overthink. Pero, every time na ganun yung nagiging mindset ko, I always parang go back doon sa Bible verse, sa Matthew. I'm not sure the number, pero it says Okay. na parang you don't have to worry about the future because the future has its own worries. Oh, bakit yun? Kasi nabibigyan niya ako ng peace of mind na okay, I don't have to you really don't have to be worried, but you have to prepare. Ayan, yun yung lagi kong iniisip kapag binabasa ko yung Bible verse na yun. You hold on that promise. Ikaw, RJ. Ako naman yung sa Corinthians. Corinthians. Let all... Anong chapter verse ba yan? 16:40. Corinthian... Wala. Okay. Let all... Actions. Wala. Parang all of your actions do with love. Yeah. Corinthians yun. Okay, bakit yun? 16:14 yun nakalagay. 16:14. Bakit yun? Kasi pagka may ginagawa kong actions, I made it with love. Even though hindi sa partner ko, like sa work and sa parents ko, I make sure na made with love. Yun. Guys, if you found this episode meaningful, helpful, and useful to you, comment down below! At kung gusto nyo naman, yung love story nyo naman, yung ma-feature dito sa ating channel, message nyo lang ako sa lahat ng social media ko. It's a Bell Flora, whether it's TikTok, Instagram. I'll put it in the description box. Okay lang din ilagay yung social media nyo sa description box? Yup, Yeah. Okay, I'll put it in the description box. Okay, this is your chance. Meron ba kayong gustong pasalamatan, shout out, promote, anything? Or social media? RJ? Siyempre, most importantly, gusto ko magpasalamat sa'yo kasi Okay. bigyan mo kami ng chance Yes, na share ipahagi story. namin yung Story nyo? Okay. And then, gusto ko lang i-promote yung TikTok ko. Ang pangalan? Wait lang. Di mo alam, Blueberry. Mas active ka sa TikTok. Siya. Mas active siya. Kasi marami siya followers. Ikaw, mas active ka sa IG. Instagram ka naman. Okay. This one. Nakikita This ba? one, kita. Ipa-flash ko na lang sa screen o kaya lagay ko sa description box. Ano ba pangalan? It's Chai Teas. Chai Tea? Chai Tea. Okay, anong picture mo dyan? Kaming dalawa Picture din. namin. Okay, ikaw. May shout out o batiin, meron ba? Batiin mo yung nanay mo. Andun siya, nagkakalaga ng bata. Hello. Okay. Pagkalaga ka lang dyan. Okay ka na? Ikaw, RJ2. Ano gusto mong promote or batiin? Siguro I would like to parang appreciate and thank you for taking this time na ma-interview kami and to share our story para ma-inspire din yun, diba? And siguro follow na lang sa Instagram at Chicharon35. Bakit yung Charon? Kasi Ron yung first name ko eh. So it rhymes. Siya Blueberry. Kasi Ray yung first name. May Yun ganun yung ka. mga trip namin. Okay. Chicharon. How about clients or any work-related? Meron bang gusto Work-related. So, Meron guys, siyang package. hindi, like, if you want to be a VA, yan, message nyo lang ako sa Instagram and I'll Okay. help you out. Pero anong ginagawa ng BA, if ever? Sample? Depende sa niche. Ang niche ko kasi social media. So, Okay. I help my clients So, parang grow social their- media manager. grow their social media. Okay, thank you. Guys, watch till the end para sa mga bonus clips ha. Till our next episode, kita-kits ulit tayo dito sa... Iowa! See you again! Always make it a habit to be helpful, kind, and happy!
Tapos na! How's the experience doing this vlog? First time nyo ba to? Ano naramdaman nyo upon doing this vlog? Ikaw, RJ, ano naramdaman First mo? time. Kinabahan ka ba? Medyo Kasi siya, pinapawisan po siya, mga guys. I'm just oily. Okay, ano yung naramdaman mo after doing this vlog? First time ko matanong, dilig kasi ako yung tipo na yung makausap talaga. So, medyo Soft-spoken ka nga awkward. Oo. Yun, hindi ko alam kung ano yung mga actions na dapat ko ipakita sa vlog. Yung mga ganun. Although, nasasabayan ko naman. Although may TikTok ka. Yeah, masaya naman siya. Medyo mahihain lang. Oo nga. Mahihain lang talaga. Parang si RJ to yung mas madaldal. Okay. Ulitin mo pang lumabas dito sa vlog? Yes naman. Kaso, parang at some point, parang gusto ko rin gawin yung I-try. vlog. Kaso, parang hindi pa. Actually, he's in a movie. Like, recent movie. Like, Di ba? Yeah, yung kay Sue Ramirez. Surami, anong movie to? Bago lang siya eh. Flower Girl? Pero Flower showing Girl. na. Showing na. Showing na siya. Guys, Oo nga. panoorin nyo ha. Small clip lang. Actually. Sikat pala si RJ. Sikat yun eh. Ikaw, RJ, how's the experience doing this vlog? So, Um, nag-enjoy ka? Oo naman. At first, kinakabahan. Kasi this is the first time na kaming dalawa lalabas together. Oo. Though sa TikTok naman, nakikita naman nila Kayo. ako sa TikTok nyo. Pero siya kasi, introvert kasi siya. Like, parang he do things on his own. Oo. Kaya normally sa TikTok niya siya lang. Mm-mm. Pero ayun, na-appreciate ko yung time niya din na doing this together as a couple. And Okay. kinakabahan dahil syempre mapapanood ng mga tao. Tapos, Bakit ka kinakabahan? wala lang. Like, May expose ka? hindi naman sa ganun. Like, it's been a long time since nag-YouTube din ako. So, medyo nandun na rin yung awkwardness and all. Pero nag-shift na rin yung focus ko sa work, ganyan. Pero, happy naman kasi natawid namin. Correct. Tsaka ang bilis natin. Ang bilis ba? Oo. Thank you. Thank you. Tapos na.